Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verse 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Christ dependency. Part 3 po ito ng pag-aaral natin patungkol po doon sa pananalitang to remain. Mahalaga maintindihan po natin ano bang ibig sabihin ng Christ dependency. At katulad ng paghahalintulad ng Panginoong Hesus doon po sa ugnayan po ng sanga doon sa puno ng ubas, dapat po tayong mga Kristiyano ay dependent sa ating Panginoong Hesukristo. At ang dinidiscuss po dito ng Panginoong Hesus ay yung ugnayan na dapat po two-way relationship po ang nag-i-exist dapat. Kasi malinaw po ang sabi diyan, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So sa pag-aaral po natin nitong nakaraang mga araw, makikita po natin na dapat po consistent yung ating pong faith and obedience sa Panginoon. Naintindihan din natin na dapat po ang ating pag-ibig sa Diyos ay covenant keeping. At ngayon po, unawain naman natin ano ibig sabihin ng Christ dependency. So ibig sabihin po niyan, aasa tayo sa Panginoong Hesukristo para po tayo'y mamunga sa buhay na ito. At mangyayari po yung pangarap ng Diyos Ama sa ating buhay. Kapag tayo po'y nananatili sa Panginoong Hesukristo, makikita tayo na namumunga at magbibigay luwalhati po sa ating Diyos Ama. So, unang-una po, dapat dependent tayo sa ating Panginoong Hesukristo when it comes to forgiveness. Ano po, yun po binabanggit sa John chapter 15 verse 3. Ano po, sa buhay na ito, makakaranas lamang tayo ng total forgiveness at magiging malaya tayo sa condemnation kung tayo po ay na kay Kristo Jesus. Yun pong sinasabi ng Romans chapter 8 verse 1. So huwag tayong manangan sa sarili nating pakiramdam o sa ating mga mabubuting gawa. Baka akala natin kaya natin suklian ng mabubuting gawa. Yung mga nagawa nating pagkakamali, hindi po. Tanging dugo lamang ng Panginoong Hesukristo ang makapaglilinis po ng ating mga kasalanan. Pangalawa, dapat po ay dependent tayo sa ating Panginoong Hesus when it comes to our transformation. Yun po ang sinasabi ng verse 2 ng John chapter 15. Kasi siya po yung nagpuprune sa atin. At alam niyo po, ang sabi ng Biblia, tayo po'y na-transform from glory to glory. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At alam niyo po, mahirap magbago sa sarili lamang nating kaparaanan. Kahit papilitin natin yung ating sarili, basahin natin lahat ng libro about self-improvement, marami na pong sumubok niyan. Pero ang hirap pong magbago. Tanging si Jesus lamang ang makapagbabago ng iyong buhay. Pangatlo po, dapat dependent tayo sa ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating pangangailangan. Malinaw po sa buhay na ito, dapat po ay siya ang magsusupply ng lahat ng ating needs. Yung pong sinasabi ng Philippians chapter 4 verse 19. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay generously provided, amply supplied. Yung pong sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Kaya kung magtitiwala ka ng gusto sa ating Panginoong Hesus, susundin mo yung kanyang mga salita, hindi ka magkukulang. At kung ikaw ay tapat sa Kanya, ang biyaya niya ay sapat sa iyo, kapatid. Pangapat po, dapat dependent tayo sa Panginoong Hesus when it comes to answered prayers. Actually, ang prayer, hindi naman yan ini-effort Kailangan po alam natin kung paano gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At nag-a-apply po yan, hindi lamang sa ating mga personal prayer request, maging sa ministry. Kung mababasa niyo po yung John chapter 14 verses 12 to 14, ang sabi po dyan, especially sa verse 14, you may ask me for anything. Ulitin ko po anything in my name, and I will
do it. Ganyan po tayo hinahamon ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong mahiyang humingi sa Kanyang pangalan. At diringgin po tayo ng ating Ama sa langit, whether it's for our personal needs, sa atin pong ministry, pareho po yan pinakikinggan ng ating Panginoon. At higit sa lahat, dependent tayo sa ating Panginoong Hesus sa pagkaranas po ng tinatawag na joy or complete joy. Yung pong sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 4. Sa pamamagitan lamang ng fellowship na meron po tayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus, makakaranas tayo ng totoong joy sa buhay na ito. Kaya huwag nyo nang hanapin sa iba pa yung inyong kaligayahan. Hanapin nyo po yan sa Diyos. At tiyak po na masusumpungan ninyo ang totoong kagalakan. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na naunawaan namin na ang Christian life po pala ay dapat po Christ-dependent. Sa iyo namin iaasa ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, ang pagbabago ng aming buhay, ang aming mga pangangailangan sa buhay na ito, ang mga sagot sa aming panalangin at yung kagalakan na totoo. Alam namin sa buhay na ito, mahirap kung sa sarili naming lakas, dunong kapangyarihan ay pilitin naming maging masaya, mamuhay ng tunay na mapayapa at higit sa lahat maayos. Tanging sa pamamagitan mo lamang, Panginoon, masusumpungan namin ang isang tunay na buhay, ganap at kasiyasiya. Kaya salamat, Panginoon, today naintindihan namin na nagmamanifest na ang buhay mo sa amin, Panginoon, kung nararanasan na namin ang mga patutuong ito sa amin pong buhay. Purihin ka, Ama, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.